Guys, ito ang Petron Scooter Oil. Ito yung gagamitin natin sa ating Lexi 155. Ito na yung ating Lexi 155. At kung mapapansin nyo, mayroon na tayong mga binago dito. Naglagay tayo ng ating side mirror. Ito pala yung ating nilagay na top box bracket. Itong in-install natin dito, ito yung pang Miosol i125. Ito, kung makikita nyo, fit na fit talaga yung pinakabutas niya. So gaya ng sabi ko nung pumunta tayo ng Sagada, kung gusto nyo talaga siyang mahigpitan ng mabuti, bili kayo ng extra na washer. Ayan, pwede kayo maglagay kahit 2 washer para mas mahigpitan yung mabuti. Lalong-lalo na kapag kayong dala nyo nasa 45 liters na top box, katulad nitong top box natin, kailangan nyo talagang mahigpitan ng mabuti ito. Kasi may tendency luluwag yan. At baka mamaya, kapag lumuwag yan, ikakapahamak nyo pa. Ito pa yung isang na-install natin dito sa ating motor. Ito yung ating Zenlo X1 GT na ilaw. At nagpalagay rin tayo ng ating loud horn. So, nandito sa loob yun. Ito guys, sound check tayo sa ating loud horn. Gusto mo testingin pre? Loud horn natin. Yun! Ano mo sasabi mo sa busina natin pare? Ganda, pang truck. Ah, pang truck? Sulit. Pre, si Lexi lang yung may ganun pre. Sulit na sulit. Kaya ito yung napili kong scooter oil kasi matagal ko nang ginagamit ito since sa TVS DAS natin, ito yung ginagamit ko na. At subok ko na. Tapos sa ating Honda Click, first change oil natin until now, ito yung ginagamit ko. Napakaganda nito sa makina, napakalamig, tsaka napaka-smooth. At kung mapapansin nyo, meron siyang synthetic technology. At ito talaga yung isa sa pinakamagandang oil kung gusto nyong humaba ang buhay ng makina nyo. So guys, kapag bibili kayo ng oil, makikita nyo naman yan sa likod ng langis na bibili nyo kasi ito yung harapan. So nandito. Basahin nyo na lang lahat yung nandito. Siyempre, gaya ng sabi natin, ito yung gagamitin natin sa ating Lexi. Guys, itong Odo pala na ipapakita ko sa inyo. Ito yung original na Odo niya. Guys, nakuha natin pala ito noong March 23 at ang date ngayon ay April 16. So, ilang weeks na ba? May 3 weeks na no? So, ito is pang 3 weeks na itong Odo natin. Pero kung makikita nyo, nasa 822 Odo na. At malapit na siyang mag 1,000 Odo. Ito naman yung ating Odo nung pumunta tayo sa Sagada. Ito guys, medyo nalilito na ako kasi yung Odo natin ay 822 tapos yung ating trip 1, ayun, nakita ko na ito pala. Guys, yung trip 1 natin, 737.4. So, itong Odo na yan, yan yung Odo natin na pumunta ng Sagada until now. Yan, 737. So, gamit na gamit talaga yung ating Lexi simula nung biniyahe natin papuntang Sagada. At wala pang isang buwan, tignan nyo, malapit na mag 1,000 Odo. At ngayon, i-advance ko na ang pagpapalit natin ng oil kasi syempre ginamit natin papuntang Sagada. Alam nyo naman kapag sa Sagada, yung mga daan doon, paliko-liko, paakyat, pababa, halos lahat ng klaseng daanan na daanan na ng ating Lexi. At hindi ko naman hayaan na baka mamaya yung makina natin ang masira sa sobrang paggamit natin. Gusto kong i-advance, hindi ko nahihintayin na mag 1,000 kasi kapag hintayin pa natin, baka mabawasan pa yung lifespan ng ating engine. Kasi sa Honda, kapag first change oil mo sa kanya, nasa 500 Odo. Pero ibang klase talaga si Yamaha kasi pinaparating niya hanggang 1,000 Odo. Okay lang sana kapag dito lang tayo nagmotor, walang magiging problema. Pero since nilayo natin yung motor natin, kailangan na nating palitan para matest na natin sa susunod na andar kung mas magiging smooth pa ang kanyang throttle response. Ayun guys, umpisahan na natin ang pag-change oil. Let's go! At yan yung kasama natin, si parang Christopher. Yan yung nakasama din natin nung kinuha natin itong ating Lexi. Binubutasan niya na yung ating paglalagyan ng oil. Wala kasi kaming pagsalinan ng langis kapag binaba namin yung langis ni Lexi. Kaya mag-i-improvise tayo ng lalagyan. Yan, gamit yan ng kutsilyo tapos dapat meron kayong ganitong container. At ito din yung container na
Pinaglagyan natin doon sa langis natin kanina. Pero nilipat namin doon sa isang langis na ginamit niya. Ito. Nilagay namin dito sa may motul. Kasi ito kasi makikita natin yung sukat niya. Guys, by the way pala, yung sukat pala ng oil na ilalagay natin ay nasa 900 ml. Sagad na sagad sa 1 liter. Ay yung natin, yung langis natin. Ito pala yung gagamitin nating socket. Size 17 mm. Tapos gamit kayo ng ganitong extension, no? Para smooth ang pagtanggal nyo ng drain plug. Tapos gamit kayo ng ganitong socket wrench. Sa paglalagay pala nito, sa mga baguhan na, siyempre alam kong first time nyo, pipindutin nyo tong pinaka button na to, yan o, napipindot to. Once na pinindot nyo yan, may lalabas na ganito, ayan o. Saka nyo ipasok, ito. Yan. Kapag pinasok nyo yan, okay na. Tapos, ang pagpapaluwag, i-move nyo dito sa left. Yan. So, ibig sabihin, pagpapaluwag yan, pag ganito yung ikot. Yan. Tapos, buksan na natin. Medyo may kahabaan pala yung ating extension na nilagay, kaya eto, tatanggalin na lang natin. Yan. May strainer ba to? Meron kaya? Meron? Sige, check natin. Feeling ko meron to. May spring pa siguro. May spring to? Si GNTN Max mo. Ayun. Wow! Yun o, pakita mo nga pare. Hilapit mo. Yun o. Wow! Grabe. Guys, okay pa yung niya, yung oil niya o. Medyo malinis pa. Ito, gamit tayo ng dry na tissue. Dito natin ilalagay ito. Guys, meron akong ipapakita sa inyo. Kapag mag-change oil kayo, lalong-lalo na kung bago yung inyong motor na i-change oil, may makikita kayong ganito. Yun o. Ito yung silicone gasket kung saan kapag nagbubuo sila ng makina, ito yung sobra na nalalaglag sa pinaka-engine. Ayan. Kaya huwag kayong matakot kapag may makita kayong ganito. Kasi normal lang yan kapag bago. Pero sa susunod na change oil nyo, siguro may makikita kayong ang ilan-ilan lang. Pero hindi na siya katulad nito. Kasi malaki talaga yung nalaglag no, pare. Pero goods pa yung yung oil niya. Kayang-kaya pa kahit pre, 1,000 odo. Walang magiging problema. May tumulo pa. Pre, lapit ka pre. Pakita natin yung oil pre. Yan. Guys, gamitan natin ng ng tissue para makita niyo yung oil. Ito oh. 'Di ba? Okay pa yan. Goods pa yan. Hindi pa yan talaga itim na itim kasi makikita niyo yung kulay red na kulay. Tapos kapag ginanyan mo, ayun oh, makikita pa talaga oh. Pwede pa siguro to pre. Balik natin. Balik mo na. Guys, gamit pala kayo ng ganito kapag lilinisan niyo yung yung pinaka drain plug. Para malinis kapag binalik natin itong mga springs at itong strainer. Ito. Gamit lang kayo ng ganito. Tapos kapag pupunasan nyo to, ito yung magiging kulay ng nasa gilid niya. Ayan, may mga ganyan na kulay oh. Magastos lang kasi kapag ganito yung pangpunas nyo, no? Okay na siguro yan, pre. Pangit naman kapag masyadong malinis. Wala na tayong lilinisin sa susunod. Ito, kailangan lang nating punasan to. Tapos itong strainer. Ayan, kailangan lang nating punasan ng ganito. Yan, paikot-ikutin nyo lang. Tapos pag okay na, set aside nyo. Ang kapal ng uri niya, oh. Ayun, oh. Napakakapal, oh. Kasing kapal ng mukha ng kapitbahay nyo. Yung sa ilaw pala natin, hindi pa natin siya matetest kasi bukas ng gabi pa lang tayo magbabiyahe. So, doon pa lang natin siya matetest. At syempre, mauna itong upload natin dito sa pag-change oil natin bago natin matest yung ating ilaw. Tapos guys, sa pala nito, pag-assemble, kahit baliktaran pala to, kahit saan nyo ilagay yan, okay lang. Oo, bali ganito yung paglalagay nyo, yan. Tapos, ilagay nyo to, ganyan. Ganyan yung magiging ayos niya. Ha? Tatandaan nyo, ganito ha. Hindi pa ganyan.
Yan, kasi yung mga iba, kung ano yung pinagagawa nila, pinabaliktad nila. Ayan, gumagawa sila ng sariling diskarte nila. Ganito yan. Diskarte para babalik. Ayan, diskarte para masira. Di ba? Tapos kapag nasira, sasabihin na sirain, di ba? Okay, so ibabalik na natin. Ang pagpapaikot dito, ayun pre, may tumutulo pa pre. Punasan natin. Ayan. Pakita mo pre kung paano natin ibalik pre. Ayan, usok nyo lang dito sa pinakababa. Ayan, shoot na shoot. Tapos i-press nyo pataas. Paikutin nyo. Yan ang paigpit. Yung pagpaigpit natin, pa-right. So kapag ka naramdaman yung umikot, ayan, diretso nyo lang sa kamay nyo. Kamay nyo muna, wag nyo munang paikutin ng, ng sakit. So gaya ng sabi ko, eto, hindi nyo muna siya mauhugot yan unless pinush nyo tong button na to. Push nyo, tapos hilain nyo. Yun, na-press mo to. Yan o. Tapos ito muna yung ipapaikot nyo dito. Yan. Paikot nyo. Kapag ka sumagad na yan, wala nang hindi na kayang higpitan, dito na natin ipapasok ang socket wrench. Tapos kapag ka magpapaigpit kayo, kailangan nyong i-move pa right. Ito. Okay? So ito, higpitan na natin. Sa paghigpit nito, hindi kailangang mahigpit, kailangang smooth lang. Ayun, kapag okay na, yan mga nasa half lang. Half, tapos konting pa, wala na. Okay na yan. Guys, ganun lang kadali mag-drain ng langis at magbalik ng drain bolt. Napakabilis, napaka-basic. Hindi nyo na kailangan pumunta pa sa mga siranikong mekaniko para magpa-change oil, di ba? Bili lang kayo ng tools nyo. Ito yung kailangan nyo. Isusunod naman natin ngayon ang pagsasalin. So guys, sa pagsasalin natin, kailangan yung motor natin is naka-side stand yan kapag nagsalin na tayo ng langis. Kasi kung mapapansin nyo, itong pinakalagayan natin ng langis, itong dipstick niya, naka patagilid, pakanan. So kailangan natin dyan para mailagay natin ng mabuti, kailangan nating i-side stand. Tignan nyo Yeah. Yun. Guys, tignan nyo kapag sinide stand natin. Ganyan na yung magiging itsura ng dipstick natin. Kanina, pag ganyan, yung itsura ng ating lagayan ng dipstick ngayon, naging ganyan na siya. Naging straight na. Kapag mag-open kayo ng dipstick nyo, kasi ito, inigpitan ko na itong dipstick natin. Gamit kayo ng plies, tapos, karton. O kaya, okay siguro kapag damit ganyan, para hindi magasgas yung plastic ng dipstick nyo. Tapos, luwagan nyo na. Kapag naluwagan nyo na, okay na, kahit kamayin nyo na lang. Ito. Yan. So, dito pala sa dipstick niya, makikita nyo dito kung ilan yung sukat ng ilalagay nyong langis. Meron siyang 900 ml na nakalagay dito. Ito yung recommended. So, yan. Nakafocus. So, yan Kung makikita nyo, diyan kayo magbe-base kahit anong klaseng motor yan, dito nyo makikita. Minsan nandito sa pinaka makina, diyan nyo makikita. Pero si Yamaha, mahilig siya maglagay dito sa pinaka dipstick niya. Ayan. Ganun pa rin, kailangan yung punasan bago kayo magsalin para malinis kapag binalik nyo. Kapag magsasalin pala kayo ng langis, kailangan nyo ng ganitong funnel. Ito medyo mahaba yung funnel natin. Kasi may mga motor, katulad ng motor natin na click, kapag maliit o maiksi yung funnel mo, kailangan mo pang iayos yung paglalagay mo. Kasi kapag hindi na iayos, may tendency matapon yung langis. Pero ito, mahaba. Kapag ipasok natin yan guys, ganyan yung magiging itsura niya. Tapos, ibuhos natin itong langis. Ito guys, hindi siya motol. Gagamitin lang namin to kasi meron siyang markings dito. Wala kasing markings yung binili nating Petron na scooter oil. Pero itong motol meron. 1 liter, 950, 900, 850, 800, 750, 700, 650, 600, 550, 500, 450, 400, tama. Tapos eto pare, 250 pa lang to. So pa yan, 750 pa lang kapag dito. Ayan, so baka kulang yung langis mo pare.
Oh, 750. Dito na nagkakatalo. Kasi kapag ka dito, 750 yan. Dito, 250, 200. 150. 100. So, dito tayo. Tama? Pre, dito pre, tandaan mo. Sabihin mo yung mekaniko mo, pre, ha? Palit mekaniko ka na, pre. Dito. Ito. Itong pangalawang guhit na yan. Okay, guys. Ito na yung pinakaintay natin. Isalin na natin itong ating oil. Yun, no? Parang mantika, pre. Yun. Check natin. Wow, malayo pa. 300 pa lang. Mararamdaman natin yan pag nag 100. Pre, parang lumalapit na, pre, ah. Konting ano na lang. Konting tulo. Oops. Check natin. Yun na, okay na to. Guys, okay na. Ayan na. Saan ba yung pinaka, paano ba? Yung flat, dito? Saan yung flat surface dito? Para makita natin. Ayun, sakto na. Sakto na, guys. Yun. Okay na yan. Pero patuloyin lang natin, konting patak pa. Konting patak na lang. Konting patak. Oops. Okay na. Paldo. Tapos test natin. Igpitan muna pala natin yung dipstick bago natin i-open. Tapos painitin natin ng 1 to 2 minutes bago natin gamitin. Guys, dapat kapag magbabalik kayo ng dipstick, ayan, dapat malinis, ha. Tapos kapag nagpaikot kayo, pa-right. Ayan, pa-right yung ikot. Tapos kapag kaya pinaikot nyo to, dapat smooth. Ayan. Tapos kapag hindi na maigpitan ng kamay nyo, hindi na mapaikot, gamit na kayo nitong plies. Ito. Para maigpitan nyo. Yun. Igpitan nyo ng sakto lang. Kapag okay naman na, huwag nyong ipilit, kasi baka mamaya maputol tong yung dipstick nyo. Yun, pre. Okay na. Yun, guys, okay na. I-start natin itong ating Lexi. Understand mo ito? Yaon. Tapos, yung sa oil niya pala, i-reset natin. Pakita natin, pre. Yun. Ito yung trip ng oil. So, 800. So, i-reset na natin to. Long press lang natin ito. Yan. Para ma-reset. So, guys, kapag na-reset to, yan, yung 822 na yan, pwede natin siyang iset sa 1.5. Mukhang Ayaw ma-reset. Isa-set ko sana ng 1.5 para kapag nag-change oil ako, alam ko na kung So guys, yan, pag-aaralan ko pa yan kung paano. Kasi yan, nag-blink lang siya. Hindi siya nare-reset. Katulad ng click natin na pwede natin siyang iset. Bago kasi. Yan. So, di pa tayo sanay. Kaya ang gagawin natin ngayon, siyempre, papainitin natin. Yun. Napakatahimik ang makina. RPM natin, guys, stable. Tapos, yung tunog ng engine natin, ito, di ba? Tahimik. Sobrang tahimik, pre. Guys, tapos na tayong nag-change oil sa ating Lexi at isusunod natin i-review yung ating in-install na ilaw at pati yung ating busina. Actually, kaka-install ko lang ng isang araw at hindi ko kasi mapagsunod-sunod yung ating pag-upload kasi yung oras din kasi natin sa pag-i-edit, medyo nakukulangan tayo. So, pansamantala, yun muna yung may papakita ko sa inyo ngayon. Sa mga hindi pa nakasubscribe sa ating YouTube channel, please subscribe and don't forget to hit the notification bell para lagi kayong updated sa ating latest videos. Once again, guys, this is Boss Phantom Speed. Ride safe and God bless.